yan sa Patani, Tardes, Kadyos yan. Galing sa Biskaya. Pauwi na ako. Isa lang ako kasi anak ko may sakit siya. Kaninang umaga hindi na magandang pagkaramdam. Ako lang isa sa church. Sa gawain namin. Solo ako ngayon. Pauwi na ako. Wala, daming mga may sakit ngayon. Grabe. Daming nagkakasipon. Ubo. Doble ang vitamins dapat na tinitake natin. Vitamin C, mag-ano tayo ng ibang vitamins pa. Panlaban sa sakit. Ito na ako sa may, ano to? Blooming Street ba to, kuya? LRT. Mag-vlog pala pag naka-e-bike ka, walang harang. Manood ka sa vlog ko. Walang harang ang mga Bike ko kasi yan. May mga talaga nakikita ka na iba't ibang Magkanong pili mo ng e-bike na to? Sa'yo ba to? Itong e-bike? sa bike ko po. Kumuha lang po ako ng pagbaon. Ay, gano'n. Kasi nag-aaral ka pa. Third year college na po. Wow, very good. Tamang-tama, no? Panahon na para magsumikap, tapos pagpasukan na naman may pang-alawan. Ganyan din kami nung nag-aaral kami. Ayoko lang po kasi pumasok sa mag-vlog. Oo. Kasi kapag pumasok na, kapag sabi sa'yo. Tama yun. Kaya mo, tulungan mo yung sarili mo para sa pag-asenso mo. Pag-asenso rin ng buhay mo. Huwag aasa sa magulang lang. Alam mo yung mga taong ganun, marunong magsumikap, yan yung madalas umaangat ang buhay eh. Kasi sanay na sila na magsumikap, magsariling sikap. Diba si Isko Moreno? Nag-aano rin yun noon. Pedicab, o diba? Tapos naging mayor. Oo, naging artista pa yan. Yan, artista muna pa naman. Artista, hindi siya gaano sumikat sa pagiging artista eh, no? Pwede rin dito ka na lang, dumiretso ka na lang sa Masida. Mas malapit pa. Mas malapit po ba dyan? Oo. Dito sa SM. Doon kasi baka makakasalubong mo yung mga patay eh. Yung maglilibing ng mga, mga patay. Yun na lang po. Oo. For sale, may for sale dito. Hindi naman ang huli yan eh. Hindi naman, maluwag yung lugar. Magkano ba yun? LTO. Hindi naman. Pwede ka, ayan naman to. Yes, Ha? din po kayo nakatira. Oo. Dati doon kami nakatira. Yung tsahin kasi namin doon. Doon din siya eh. Every Sunday lang kami nagpupunta doon. Kasi may church service kami sa bahay nila. Saan po kayo din sa Tapakan? Road 2. Tapakan. Kami naman po sa Road 1 kami. Road 1 kayo. Diyan na ako nagdalaga. Diyan na ako sa
trabaho. Dito kami sa Chinese Gen Hospital. Yan. Oops. Hoy! Basta na lang siya ano. Hindi ako nakapeno. Patawag. Merry Christmas. May mga ano dyan. Pasko mga tao. Parol. Parang tahimik lang ngayon, no? Hindi kagaya nung nakaraang taon. Oo. Ganda ng Pasko. Ibig sabihin, walang pera mga tao ngayon. Hindi po yung Pasko kasi ngayon. Ano, yung mga sakit yung tao. Totoo. Daming mga Tayo, no? Ah, yan. Dati ko may sakit. Dahil nilalagdan inuubusin is. Mga pakarami. Kaya nga, konti lang kami din sa ano eh. Kanina kasi may sakit yung kapatid Karamihan, ko. bata. Mga ba? Oo. Kasi po sa Martinez, lagi Kuno? Lagi po kayo ko, puro bata. May sipon, ubo. Ay, gano'n. Kasi meron daw po kasi bago na naman. Ano nga, yung walking pneumonia na sinasabi nila na nag-umpisa sa sipon. Marami po kami trip sa Quezon City. Ewan ko lang dito sa Caloocan. Hindi ko na alam ang mga balita kasi hindi ko nanonood ng mga balita sa radyo eh. Yan. Ngayon kasi mga bata, puro mga cellphone mo, puro mga Facebook, Oh. TikTok. Wala na. Sa YouTube na lang tayo umaasa sa news. Ganda ng view dito. Yan yung SM San Lazaro. Marami naman po kayong viewers. Ano po? Marami naman po kayong viewers. Oo. Sakto lang. Sakto lang po. Hindi naman ano. Kasi hindi ako everyday kasi nag-a-upload. Kasi meron po yung mga ganyan. Kahit sabihin natin, ano, hindi siya araw-araw. Yung kumikita ko, Oo, eh pag araw-araw ka talaga dapat alagaan mo. Para ka rin nagtatrabaho dito eh. oo nga po. Oo, sa pag-YouTube. Yung tao kung ano yung ano eh. Hindi pa ako nagsisweldo eh. Kasi mas inuna ko yung ano, priority ko yung trabaho kaysa yung pag-YouTube. Ginagawa ko lang to ano eh. Libangan. Libangan lang. Oo. Yung ginagawa ko ako. Tapos liko ka dyan sa ano na yan. Ito po, Oo, sa kanto. kanto. Nakakabit ko kaya. Diretso lang. Ay, hindi po pala ito Vicente. Sa kabila po yung Vicente. Vicente po sa puyo sa kabila. Anong street nga ba to? Hindi ko alam kung street to. Ito ba iskalaan eh, no? Oo, yan. Dito ka sa may... Oh, dito na, dito na. Dito na. Para hindi na ikaw paliko-liko pa dyan. Okay. Bahay. Ah! So, ito nandito na pala yung... Ah! Ayan. Mas malaki lang siya ng konti dun sa ref namin. Okay. Ito non-pros to eh. Yan.
Oh, hindi na pala ang malo. Malu. Ano ka? Uwi na pala ang malu. Hi! Magaling ka na? Ha? Oh. Mababay ka na? Hi! Good afternoon! Mag-isa na naman ako dito sa bahay. Umalis na yung mga kasama ko. Iniwan na naman ako dito sa kwarto namin. Mag-isa lang ako kaya magbabalot na lang ako ng yung binigay sa akin ng auntie ko sa na cardis. Ayan oh. Yan ay cardis. Para panghalo ko dun sa paa ng baboy yun. Pata ng baboy. Hello! Balat-balat tayo ng kardis. Alam nyo ba yung kardis na ito? Ito yung gulay sa amin. Masarap ihalo sa mga buto-buto. Ganyan. Sa buto-buto talaga ito masarap ihalo. Tapos ito patani. Yan. Patani din siyang kasama. Tignan mo yung yan siya. Patani yan. Kukuha ako ng lalagyan ko. Isa lang ako dito. So, aliwin ko yung sarili ko sa pagbalat na lang ng cardis. Nag-uulam ba kayo ng ganito? Taas ng kamay yung mga nag-ulam ng ganito. Yan. Isa ako dyan. Talagang paborito ko ito. Sarap ito. Nakakatuwa yung anak ng auntie ko na si Mike, yung pinsan namin. Kasi sinare ng auntie ko na bakit natutuwa daw siya sa anak niya. Sabi, bakit kaya? Sabi ko, tapos dati kasi nagkukulong lang yun ng bahay nila. Nagkukulong siya, laging aborido, laging nagagalit, nagmumura pati siya. Pero ngayon alam nyo, sabi ng auntie ko, laki daw ng pinagbago niya kasi parang dininig ng Lord yung lagi niyang dinadasal sa anak niya na ganyan, baguhin ng Lord yung anak niya. Tapos ngayon, napag-isip-isip daw ng anak niya na yan na kailangan niya nang magtrabaho magtrabaho lang siya, ganyan. Tapos nag-apply daw siya sa Baguio bilang dishwasher. Natatawa nga yung auntie ko kasi sa dami-dami na dishwasher pa. Tapos sige, suportahan na lang natin. Ngayon nung mag-apply daw siya dun sa trabaho na yun,
Sabi daw ng amo niya, yung magiging amo niya. Hindi daw siya tinanggap kasi una, naka-NMAX pa ng motor. Tapos nakapang iPhone pa, yung tig 100,000 na yun na iPhone. Tapos yung mukha niya, hindi siya mukhang dishwasher, ganyan. Ang kinis-kinis ng mukha nun. Tapos magdi-dishwasher. Hindi ka naman mukhang dishwasher, ba't ka mag-apply ng bilang dishwasher? Yun ang gusto niyang trabaho. Siguro yung hindi masyadong basta may ginagawa lang. Alam nyo, pinagdaanan ko rin yan. Naging dishwasher ako. Pero hindi ko yun kinakahiya kasi kailangan pagdaanan natin yun. Birawin mo, yung anak na auntie ko, mayaman yun. Mayaman ang magulang niya. So, hindi niya kailangan ng trabaho. Pero, dahil gusto niya lang na may gagawin siya, hindi siya maboring, may ginagawa lang siya araw-araw. Pumasok siya bilang dishwasher. Nagmakaawa pa nga raw para lang tanggapin eh. Sige naman Ayan, pinagbigyan na lang siya. Tapos nakiusap daw talaga na gusto niya lang talaga magtrabaho, kaya yun. So, siguro na sa madaling salita, nakapag-start na siguro siya sa trabaho niya. Kasi alam mo kung magkano sahod niya sa isang araw? 450. Samantalang binibigay ng papa niya, kasi silang dalawa yung magkasama sa Baguio lang, sa bahay nila. Auntie ko, 2 anak niya, dito sila sa Manila. Doon sa Caloocan. Yun yung may bahay ng lagi namin pinupuntahan every Sunday. Nung kami gumagawa ng nagpupuri kami, nung kami nagsisimba sa bahay nila. Tapos alam mo yun, yung ginawa ng auntie ko, tapos ganyan na yung naging sagot ng panalangin niya. Biruin mo, nagbago na yung anak niya. Na dating nakakulong lang sa bahay, ganyan. Tapos ang Diyos talaga kumikilos din na Mr. Yosway. Mr. Yosway. Diba? Talaga ang bait ng Lord. Kaya hayaan na lang natin kung saan siya, sabi ko nga sa auntie ko, hayaan mo lang siya kung saan siya masaya, edi suportahan na lang siya. Kasi at least naman nagsisikap siya. Gusto niya sigurong yung pera, tapos galing sa pinagpaguran niya yun. Yung ganun. Iba kasi yung pinagpaguran niya na ma-appreciate niya yung kahit anong halaga, kahit maliit o malaking bagay, malaking pera yun. At least may nangyayari. Yung binabago niya yung ng tao. Yun ang mabuti. Yun ang minsan kapag sumusunod tayo sa Panginoon, may sunod talagang pagpapala. Diba? Hindi kasi ito usapan ng may pera ka o wala. At pag inano ka ng Panginoon, babaguhin niya yung isang tao kung gusto mong magpabago. Biruin mo yun. Mayaman na yan gusto pang maghanap ng trabaho tapos dishwasher pa. Ako nagkandin ako, demandin ako sa ganyan yung kasi nasa probinsya kami that time. Tapos wala akong ginagawa. So yung kapitbahay namin na mahilig sila magtinda-tinda ng mami, ganyan. Ayun, magpakain ng sa mga trabaho doon sa mga construction site. Pumasok din ako diyan. Ang saklap nga kasi magkano ang sweldo doon noon. Magkano lang 100. O di ba pinagtiyagahan ko yun noon. 2005 yata yun, 2006 and 2007, mga ganyan. Pero, buwan lang ako na nagtrabaho doon. Siguro may 6 months akong nagtrabaho doon. Ganun lang. At least naranasan ko yung naging dishwasher. Hindi ko kinakahiya yun. Kaya, shout out sa ating mga kaibigan na nagdumaan sa mga ganyan na trabaho. Diba? Hindi siya actually
parang part-time lang. Ginawa ko lang part-time. Pero masaya siya. Yan eh. Tapos pag nakikita mo yung mga nabubusog yung mga customer mo, may mga nakikita kang iba't ibang customer, yan. Masaya. Marami kang na-encounter na tao, nakakausap. Yan. Masaya rin siya. Yun lang mai-share ko. Tapos shout out sa pinsan ko si Mike Gabrino. Nakita ko sa inyo yung mukha niya dito. Kung maano niyo. Ayan o, nakapang motor pa siya. Yan yung motor niya na bagong bili. Ayan. Tapos mag-a-apply siya dishwasher. Ang swerte, ang swerte naman ng, di ba? Ayan. Ito mo. Ay, hindi yata ito yun, yung Yamaha to eh. Yung nasa Baguio yung gamit niya. Sa to eh, nandito sa nandito sa Caloocan to eh. Yung nasa Manila, nasa Baguio yun yung gamit niya. Wala kung saan doon. Basta Yamaha na yun. Ano yung mukha niya dito. Kasi mahilig siya sa ganyan, no? Yan. Mahilig siya sa ganyan, ginagawa niya yung mga ganyan. Siya sa foods. Talagang gusto niyang pagdaanan yung hirap talaga. Mahilig siya sa mga ganyan. Ipak ng halaman tiniya, maayos kalooban kasi baka wala. Mahilig siya sa food talaga. Ay, pagkakain kami dun sa Wala sila. Ayusin ko muna buhay ko sa... At siyempre, sa lahat. wala siyang gaanong mukha, puro ganyan lang yung nakaano sa mga photos niya. No? Puro pagkain talaga naman. Yung mukha niya lang ayan siya oh. Ayan oh. Yan yung mukha niya. Mukhang may kamukha nga siyang kaibigan ko yan. Ang kinis-kinis pa ng mukha niya. Ito yung mga pinamahagi niya ito ng pandemic. Yan. Sweldo niya yan nung nagtatrabaho rin siya dati. Nagpamahagi din siya ng mga yan. Pero yun mo yan. Nakakatuwa lang kasi kung, di ba? Ngayon gusto niya na magtrabaho kaysa magkulong daw siya ng bahay. Magkulong siya sa bahay nila na walang ginagawa. Sabi niya, ma, napag-iiwanan na ako ng panahon ng mga kaibigan ko. Gusto ko nang pag-isip-isip ko magtrabaho na ako ng basta yun lang. Masaya naman yung auntie ko kasi kahit pa paano napag-isip-isip niya rin.
kami. Mainam nga na pagdaanan nila yung mga ganyan, hindi puros bigay, hindi puros libre. Yan, at least na mapagdadaanan nilang magtrabaho sa ibang tao, ganyan. Bilang humihingi sa magulang kahit na may kaya ang magulang natin. Huwag tayong umasa na hingi ng hingi. Kailangan din na magsikap tayo. Katulad nung kinikwento nung sinakyan ko kanina na e-bike. Ngayon na wala siyang pasok kasi third year college daw yun. Nagtatrabaho siya, yun, nagpapasada ng e-bike. Hinihiram niya yung e-bike ng tito niya para pag nagpasokan ulit, meron siyang allowance. Sabi niya, hindi raw siya pwedeng umasa sa magulang niya. Kailangan din niyang kumayod sa sarili niyang sikap. Tama yun, sabi ko. Kasi ako din naman, kami din naman. Mostly kapag ka nagsisikap ka, yun yung yun yung maasenso rin talaga ang buhay. Diba? Sana hindi porket mahirap ang buhay, magiging ganyan ka na lang. Dapat laban pa rin. Lalaban tayo sa tamang di ba? Paraan. Sumikap. Huwag kang aasa lang sa magulang. Kaya yung mga mayayaman na diba yung sinishare nga ni Ramon Ang, billionaire yun. Billionaire, pero nung nag-share siya ng sa mga anak niya, talagang hindi pwedeng lalabas sila ng alam mo kung sino, nagsusot ng mga magagara, hindi sila naggaganon. Kasi hindi sila nagsusot ng kung ano-anong mga ganyan sa katawan, hindi sila ganon. Sa bagay, hindi naman lahat ng tao ganun ang kanilang kung may kaya naman at proud siyang ipakita na may ganun siya, wala na akong problema doon. Depende na yun sa isang tao. Ako hindi lang talaga akong mahilig magsusuot din ng mga kahit sa totoo lang wala rin naman kasi akong pambili yung mga mga ala-alahas na yan, wala rin kasi akong pambili. Pag may sumusobra, siguro, yan. Wala naman akong sumusobra. Saktong-sakto lang. Ayan. Bumibili ka lang ng mga ganyan kapag may sobra. Kung wala, wag na. Yung iba na kakilala ko na may mga alahas na ginto, mga ganyan-ganyan. Pag daw nagigipit, sinasanla daw nila yun. Pag nagipit daw, oras ng kagipitan, meron daw silang magagamit. Ako naman, hindi yan ang aking din. So, iba-iba rin yung ating sa buhay. Pag may sobra sa panahon, pag may sumusobra, magtabi ka lang, ganun lang. Kasi alam mo yung ginto-ginto na yan na sinusot sa katawan mo. Nagpupos pa yan ng kapahamakan sa katawan na sa sarili nating buhay. Lalo na maraming mga mata na lumalaki ang mata pag may nakikitang kumikintab. Naranasan ko na rin kasi yung muntik akong masaksak. Wala pa akong suot. Narilo lang yung gamit ko noon. Pinag-anuhan pa. Ang panahon ni Mayor Lim. Grabe noon. Buti ngayon wala na Medyo nagle-lessen yung mga tao na magnanakaw. Ngayon mas okay na. Noong panahon ni Mayor Lim, grabe.
ituloy din ng gobyerno natin yung paghuli sa mga ganito proyekto ni Duterte. Para maiwasan talaga yung mga kabataan na lululong sa bisyo. At baka mapahaba na yung ating video. Marami na namang video, baka tamarin na kayong ano yan. So, meron na akong mga ganyan. Sakto lang yan na panghalo ko sa karne. Meron pa siya yan. Babalatan ko na lang ito ng ano. Kasi baka mapahaba yung video ko. Ayan 20 minutes na siya Sige guys, thank you so much po sa inyong panonood. Bye-bye po. Kasi mag-isa lang ako dito, wala akong kausap. Yan. So, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. At huwag kayong magsawa na manood po. Thank you so much and love you guys. God bless po. Bye-bye. Yung kabuuan ng binalatan ko kanina. Marami-rami na rin siya. Panghalo ko talaga yan sa yung anak, asawa ko ng ulam ng anak ko yan. Kasi hindi na ulam si Hana ng kahit anong ulam. Chicken lang yan. Kilala niya na ingay naman ng mga nakamotor na yan. Yan. So yan, hahalo ko dito sa pata. Palambutin ko lang siya dyan. Ay, dipros ko lang. Para mamaya, pag ma-dipros na siya, yung mga sabaw to ng Noodle King. Order sila ng ulam kanina. Doon ako sa auntie ko kumain kanina. Fish fillet. Fish fillet. Sarap yan. Ito naman yung paborito kong pandesal na bago kong gustong isinasaw-saw sa kape. Mas nauubusan kasi, kaya bumili ako ng dalawa. Gulo ng aking ang gulo. Kaya malapitan yung kuha ko kasi, ayan, yung kama namin, higaan namin, gulo din. Sanay na ako sa ganyan. Kasi pag may bata talaga. Tignan nyo yung asawa ko, sobrang siya sa gamit Sira na nga, ayaw pang itapon. Pinapatapon ko yan ayaw pang itapon. Gusto pa niya Tapos